Ang susunod talata po ay matutupon natin sa mga Juan, Kapitulo 5, sa talatang 24. Ganito po ang sinasabi. Pagkatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Purihin po, Panginoon, sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Makakapunin po tayong lahat. Ngayon po ay bibigay po sa inyo ang ating kamagagawa. Salubungin po natin ng mabuting palakpakan ng ating kapatid, Pastor Romel. Okay. Amen. Salamat po, Pastor Henry, may kumpare. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ, hallelujah. Announcement po muna. Ang BCMC prayer meeting po natin every Wednesday, 6:30 p.m. Supportahan po natin sapagkat lahat po ng mga dumadalo ay pwedeng maging preacher. So, ang next preacher sa Wednesday ay si kapatid na Dilma Abdullah. Ako, preacher. Pwede po, pagka po sinakita natin na kayo ay talagang pwedeng preacher na kayo ng Lord, wala kaming pwedeng gawin kundi supportan kayo, bigyan na kayo ng license to preach, ang BCMC San Leonardo. Pwede kayo mag-preach kahit sa mga Bible study, sa mga patay, buhay, sa mga bubuhayin. Pwede po. Meron po bang may birthday ngayong buwan na ito? Happy birthday po sa magdiri mo ng alang-arawan. Happy birthday, Brother Edwin! Tinggalan! Ito ba yun? Tinggalan tayo. December, okay, fresh ka. Pag-play natin yung Christmas party natin, pwede namang tinggalan na, ano? Sabihin natin sa birthday, Brother Edwin, para masaya pa. Pwede yun. Pag-usapan ng board. December 6 yata, birthday na nakaraan. December 6 ba, birthday mo, Brother Edwin? Ano biyernes? So, belated happy birthday to you. Happy birthday, Brother Edwin. Panapan po natin na ating music ministry. Hallelujah, Lord Jesus. Okay naman na. Pwede na talagang mag-ahari naman ng Lord. Ang BCMC Amihan Mission Church Service natin ay pakukupungan ko na sa mga December 15. Papatiran, and then flooring, pintong bakal, pwede na pong magkaroon ng regular na gawain. Nadagdagan po ang pamilya ng ating BCMC Amihan Mission Church dahil meron po tayong naging Bible study sa Amaya, space sa Cabanatuan sa Manal, na kung saan tatlong pamilya ay willing naman silang doon mag-service sa church natin sa Amihan Mission Church. Tandaan po natin, anak po, daughter church po ng BCMC San Leonardo yun. Ang karatula pong ikakapit doon ay nakalagay yung BCMC San Leonardo, kaya yung ibang mga kapatiran na dating affiliated, wala na silang magagawa kasi ang BCMC San Leonardo talaga ang ginagamit ng Diyos sa bagay na yun. Palakpan po natin na Lord. Ang congrats po sa mga nakagraduate kahapon sa Islama Academy. Bago natin po nakagraduate ang iba kasi paano po lang talaga nila yung contribution is automatically sa graduation fee. Kaya yung pong sila Sister Norita na mga nakakompleto ng subject, Brother Andre, Sister Presencia, at kung si Hala ay bibigyan ng certificate. Kaya may certificate sila sa medalya. Yun lang, talagang panutunan nila ay hindi na kayo sisingilin ng 1 to kung ano lang yung kaya. Yun sabi. Magkakaroon rin ng enrollment, pasukan sa February, ibang subject naman. At okay po yun, kaya kasi yung sinara talaga yung hirap mag-schedule, siguro susuportahan naman natin yung mga po pwede pang mag-aral. At sa pilit po, baka January o April, ay papasok na si kapatid na Sonia at doon ay ang mga eskwela niya, kung sasamahan niyo siya, ang mga eskwela niyo doon ay puro pastor. Kaya tatawagin niya yung pastor doon dahil meron akong mga eskwela doon na hindi pastor, member lang ng mga pastor church. Pero tinawag silang pastor and then after 3 years na makagraduate doon ay nag-o-ordain sila ng
pastor of Tilip. Tilip pastor, hindi just pastor. May ba kasi yun eh, hindi ko lang sabi kahapon. Pastor sila ng Tilip na pwede sila mag-gather ng mga small group na patatayon din ng church ng Tilip. Siyempre, yung kanilang sponsor ay from America, Baptist born again. So mga kapatid, maliwanag na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ito'y hindi talinghaga dahil may lumalaganap na mga araw ngayon na lahat ng sinabi ng Panginoong Jesus ay talinghaga. At marami silang kaililigaw. Yung House Church Movement ay sinasabi nila talinghaga lahat ng sinabi ni Jesus. Talinghaga by John 3:16, Brother Edwin. Ngayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, binigay ko itong anak. Upang sino mang sumampalatay maligtas. Kung sinabing talinghaga, this is not true. Hindi yan totoo. Kwento-kwento. Na yung isang bagay na pinatutungkulan mo, nagkukwento ka ng patungkol doon, pero hindi tugma, hindi totoo, maaaring malayo. Pero yung sinasabi ng Panginoong Hesus ay meron siya sinabing talinghaga, pero yung John 3:16 hindi talinghaga yun. At itong John 5:24 ay hindi talinghaga na katotohanan sinasabi ko sa inyo. So ang katotohanan talaga sa ating aral ay ang Panginoong Jesucristo lang. Ang kanyang salita lang ang katotohanan, at ang mga sinasabi ng tao ay pagsalita ng tao, siya lang nagsabi, hindi yan katotohanan. Pero yung sinasabi ng mga mangaral, ng mga lingkod ng Diyos, sinasabi naman nila na huwag silang patitingnan nyo, huwag sila ang paniniwalaan nyo, kundi yung sinasabi ni Kristo na sinasabi nila. Speaker lang tayo ng Panginoon. Dapat ang lumalabas sa ating bibig ay yung sinasabi ni Kristo, hindi yung sinasabi ni Satanas laban sa mga lingkod ng Diyos. Ganun eh. Mag-iingat tayo mga kapatid sapagkat marami ng araw ngayon na naglipana na kumukundina sa nagsasalita. At itong mga salita ni Kristo ay pwedeng gamitin sa katotohanan at sa kabulaanan at sa negosyo. Halimbawa, ginamit ni Pastor Kibuloy yung kaharian ng Diyos. Aba, di siyempre kaharian, maniniwala ka. Ang daming naniwala, isa ako. At nung panahon na yun, sumama ko sa kanila. Pagsama mo doon, bawal nang umuwi. Tawag na anak ng babae, anak kasama sa bahay. Nung panahon yata na yun, hiwalay na ako sa asabi. Kawawa nga. Dinila ko sila kasi ako yung inasay nila nung sa DWAY, radio, sa Pitas, bilang resident announcer. Bawal umuwi at ano sweldo? Lahat ng takili ko, kailangan ko pa ibigay doon. So doon nakita ko na hindi yung kaharian ng Diyos. Kaharian ni Kibuloy mo. At nag-declare siya na siya ng Diyos. Hindi patay. Nilayasan ko. O yung nilayasan ko ay naghanap ako. Lord ka ako. Alin ba talaga ang tamang church? Yung sinabi ni Pastor Henry, nakita ko yun, hanapin niyo ang kaharian. Noong una, hindi ko maintindihan, paano mo nga hanapin ang kaharian? Maaring talinghaga daw yun. So anong kaharian ba hanapin? Kaharian ni Jesus. Saan mo matatagpuan yun? Kay Jesus. Nasaan si Jesus? Dapat nasa puso mo si Jesus. Na siyang hari sa puso mo, siya naghahari at ang iyong puso ang kanyang kaharian, tayo ang kanyang kaharian. Ang iglesia, ang kaharian dapat ng Diyos. Dapat pinaghaharian tayo. At mahirap sabihin na tayo born again kung hindi ka pinaghaharian kasi sabi ng Panginoon, malibang ipanganak ng muli sa tao sa John 3:3 and 5 ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya kailangan ipanganak ng muli. Kagabi, takil namin nga sa Bible study, paano ipanganak ng muli? Ang pinanganak sa laman, sabi ng Panginoon, laman. Pero ang pinanganak sa tubig at espiritu, ay sa tubig at espiritu. Ibig sabihin, kailangan para tayo panganak na muli sa tubig at espiritu bilang bautismo. Kaya nga sabi ni Bishop Bersinado ng 4th District, pag ikaw ay hindi na born again at hindi mo nakita ang kaharian ng Diyos, hindi ka nakapasok sa kaharian ng Diyos, pag ikaw ay namatay, mamamatay ang iyong katawang lupa, mamamatay ang iyong espiritu. Kasi hindi ka pinanganak sa espiritu.
So, ala na siguro ng Espiritu. Kaya gano'n. Kaya kahit panganak ka sa Espiritu, katangkaran mo ang makihirap, magdudusa sa impyerno. Pero pag ikaw ay na-born again, nakita mo ang kaharian ng Diyos, pinag-aharian ka ng Diyos, pag namatay ka, mamamatay ang iyong katawan, buhay ang iyong Espiritu. Sa piling ng Diyos, papasok ka sa kaganahan ng Diyos. Palakpakan natin doon. Pagpasok sa kaganahan ng Diyos, pag yung aral ni Kristo na ito ang ating sinunod, hindi ko ito aral, aral niya ito, susunod lang ako talagang sure, sa langit ka pupunta kapatid. Hindi ka maliligaw, hindi ka maninira ng kapwa mo. Kundi isusurrender mo yung dinidibdib mo, yung sakit ng loob mo, susurrender mo sa Panginoon. Iniaalay ko na sa Diyos dapat. Isurrender natin sa Diyos lahat yan. Sapagkat yan ang magiging hadlan para pumasok ka sa kaganahan ng Diyos. Hindi po talinghaga yun. Yun po ay katotohanan sinasabi ng Panginoon Jesus. Binanggit ang mga talinghaga sa Lucas 18, Matthew 13, Lucas 8, chapter 8, verse 11 to 13. Talinghaga talaga yun. Yung nalaglag na butil sa madawak na lugar at nalaglag sa mabuting lupa ay talinghaga. Talinghaga yun. Pero yung pag-ibig ng Diyos ni Jesus ay hindi kailanman talinghaga. Yung po ay katotohanan. Dahil ang katotohanan po ay, ang talinghaga po ay sumisimbolo lamang sa katotohanan at maging katotohanan lamang yung pagnaglalaglag yung tanim mo doon sa madawag na lugar, saan pa lang magiging totoo. Pero hanggang kwento pa lang, wala pa yun. Pero sa Panginoon, hindi kwento, kundi karanasan na pwede mong gawin ang katotohanan. Ang nagsasabi ng talinghaga ay tao. Pero may sinabi ang Panginoong Hesus na talinghaga na dapat din natin kilalanin dahil siya ang may sabi. Sabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking salita, ano mangyayari pag dininig mo ang salita ni Jesus? Ano ba yung salita ni Jesus? Sumampalataya ka, tanggapin mo siya bilang Lord and Savior, ibigin mo yung kapwa mo gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili, patawarin mo ng kasala sa iyo, manalangin ka ng walang patid. Si Jesus may sabi niya, yan lang din ang pwede kong sabihin sa inyo, ituro sa inyo, yung tinuturo ni Jesus. Sapagkat pagka nagturo na ako sa inyo ng ibang bagay, na yung sinasabi ng isang pastor yung mali, ay hindi ko tungkulin sa Diyos na sabihin yung mali niya, kundi kung may nakita akong mali, patunayan ko mali, pastor, mali ka dyan. Ayan kasi yung isang pastor, may mga pastor kong halos awayin ko dahil mali yung kanilang sinasabi. At humihingi naman na sorry pag talagang mali. At ako man, pag ako mali, sabihin mo sa akin at talagang patunayan mo sa akin aking mali, hindi kita awayin. Humingi ako na sorry. Halimbawa, hindi ako dalo sa aming intercession, ako ang host ng intercession prayer meeting. Kasi nakasabay doon sa aking pagiging online prayer meeting ng yung prayer concert. Parang tatampo sa akin yung isang pastor. Ngayon sabi ko, sorry ka, dahil hindi ako nasabay. Pwede naman yung mo, sabay mo. Pwede pala. Baka ako iniisip ko, ayaw nila. Hindi sorry, sorry. Ganun na gagawin. Madaling tumanggap. Tanggapin mo yung mali mo, pagpasa Diyos mo, napakasarap ng pakiramdam. Iiyak mo sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, palakpakan natin ang Lord. Ganyan ang Diyos. Dito sa ating katuruan, at katuruan ni Kristo ang ating sinusunod at pinapangaral, ang mali rito ay pwedeng itama. Philosophy ang tawag doon, walang mali. Magiging mali lang yan pagka ayaw mong tumanggap ng pagkakamali, ayaw mong ipatwid ang iyong pagkakamali. Pero pag yung kamalian ay pinatutwid mo, yan ay magiging tama. At magiging aral. At magtatagumpay ka laban sa kamalian dahil walang nagtagumpay na hindi dumaan sa kamalian. Magiging tama na ang buhay mo pagka marunong na tumanggap ng pagkakamali. Mawawasto ka. Pero ang pinipilit natin ay isang bagay na mali, mananatiling tayo mali. Pero pwede ang ituwid ka pa. Pwedeng itama.
Alang-alang. Sabi ko sa anak ko, dahil maipilit niya, alang-alang sa pamilya mo, sa mga anak mo, magbigay. Ikaw na magbigay, ikaw na magbigay. Kaya binabayaran mo ako para sumunod, kukumpra ka dyan, yun, may mga master ka. Pwede ka nilang tanggalin. Sabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking salita ay at sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ito, buhay na walang hanggan. Talinghaga ba yun? Talinghaga ba yung buhay na walang hanggan? Parang talinghaga, no? Si Kristo may sabi sa hindi Kristiyano, hindi totoo itong sinasabi nag-aaralan natin. Di ba? Sa Muslim, hindi totoo yan. Pero sa ating mga tagasunod ni Kristo, tayo ay naniniwala na after death, meron tayong buhay na walang hanggan sa Panginoon. At naniniwala tayo, hindi talinghaga yung sa huling panahon ay bubuhay ng mga patay, ibubukod ang mga kasalanan at ang mga nasa Panginoon ay papasok sa kagalakan ng Diyos sa huling panahon. Sa rapture day, meron tayong buhay na walang hanggan. At mapalad tayo kapag hindi tayo dumanas ng kamatayan, inabutan natin ang second coming of Christ. Mapalad tayo mga kapatid. Mapalitan ang ating katawan ng walang kamulukan, walang gutom, walang uhaw. Lahat tayo doon, pawang mga binat at dalagang itsura. Yung dati mong mukha, babalik ang iyong kagandahan, ang iyong kagwapuhan, ang pagiging cute ng isang nagiging cute. At hindi na makakapasok sa paghatol ang sino mang sumusunod sa salita ni Kristo. Pag sumunod ka pa sa salita ni Kristo, susunod ka pa sa salita ng ibang tao na hindi naman, na parang contradiction mo sa sinasabi ni Kristo. Meron akong mga Bible study. Kagabi, nagpasalamat ko ni Sir Rob, sabi ko doon sa, sinachallenge yung talaga. Sabi ko kapatid, problema niya mata niya, pag hindi luminaw mata mo rito, binabasa ko Ezekiel 47 verse 12, ano ako nakita niya dyan, kasi Philip style, titigil na natin ito, ayoko na rin. Eh, luminaw mata. Tapos yung isa ayaw maniwala talaga talaga sa doktor na tao siya nagtitiwala, hindi sa doktor ng Diyos Kasi ang laki ng doktor natin magagamit sa lahat ng uri ng sakit karamdaman, ang Diyos. Meron siyang ginawa talagang gamot. Meron siyang gamot na ginagamit na ni Konsehal Amina kaya kahit di siya magparuto. Pero siyempre, pagka naman na sobrang na taas ng BP mo, ayun, magparuto ka, uminom ka ng gamot ng doktor. Kagabi, tumaas yung BP ko dahil binipi nila ako bago kumain, hindi kumain ako. 135 ba? Mataas na yun, 135. Over 93. Hindi kumain ako ng ulam namin ay itlog na pula. Saka hipon. Wow! Maya-maya, araw daw mataas. Inom ako ng binuo ko yung aking alkalanizer. Inom akong tubig. Inom ako ang amlodipine. Wow! Di ba no? Binipi ulit. 1.3. Wow! Pwede na kumain ng disol. Di ba? Ganun lang Ganun ba kabilis ang pagbaba ng BP pagka uminom ka, no? O may kinalaman yung alkalanizer na yung pinapatak? Kasi kung ang amlodipine, nire-recommend nato ni Dr. Willie Ong, sabi ni Dr. Willie Ong, kung ikay hagla, ay dadagdagan ng siyang na taon ng buhay mo ng amlodipine. Pero huwag mo gagawing maintenance. Kasi nung maintenance ng amlodipine, hindi na wala yung high blood ko. Nung ginawa ko lang siyang gamot, pag nararamdaman ako, okay siya. So ganun, marami kasi science yan Iba yung salita ng Diyos na pinangahawakan mo, nabubuhay sa iyo, na kung saan ang mga tao ng araw na walang doktor, umaabot ng 1,000 years of age, 100 years of age, 120, pero nung magka-doktor, marami nang namamatay sa doktor. At marami nabubuhay sa herba. At marami nang matigas ang ulo na ayaw magpa-doktor. Delikado rin, kailangan gamitin mo rin doktor. May depende rin para gamitin mo yung doktor, para hindi mo gamitin ang doktor. Ang mga naniwala sa kanyang salita ay hindi na makapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Dahil naranasan mo ngayon ang buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus. Masasabi mo at pwede nating awitin ang katapatan mo o Diyos tunay at takina. Mga kapatid, awitin mo natin.
ang ating beloved singers, na DCMC, singers and musician. Honing, kapatid na Vilma, and Melta. Napakatapat po ng Diyos sa atin, maging tapat po tayo sa Diyos. Kasi paano mo sasabihin tapat ka sa Diyos? Kung may iba kang taong pinaniniwalaan, nang higit kaysa sa Diyos. Ang Diyos po natin magkatiwala, ang ating buhay, ang ating kalusugan. Subukin muna natin yung kanyang gamot pagka hindi talaga tumatalab sa araw-araw ko. At pag hindi ka naman gumagaling sa doktor mo sa mahabang panahon, wala ang alam himalaran. Subukan mo na may gamot ng Diyos, doon may himala. Dahil ganyan tayo pamahal ng Diyos. Dahil ang tapatan niya ay napakadakila. Ang mo, Diyos, tunay niya dakila. Ay, bukato mo yun? Ang pag-ibig mo ay wagas sa walang magpapay. Sa aking puso, sa aking buhay, wag mo ipagsambay iyanay. Bukas noon ngayon kapagkailanman, lumalamig ka. Tatapatan mo, Diyos,
Panginoon, na kami sa karamdaman, Panginoon. Patuloy mo sila pagalingin. Ang mga hindi na kaya ng doktor, Panginoon, naniniwala kami ikaw ang dakilang doktor, magagamit sa pagkakuwi ng sakit karamdaman, walang imposible sa iyo, may hikala sa iyo. Gagaling sila, Panginoon, gagaling sila. In Jesus' mighty name. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy mo, Panginoon, ihipo, idampin, mapagpalang kamay sa una ng bawat isa sa amin, ipagdamangin dahilan tayo ni sa aming buhay. Kung ano nga dapat namin gawin sa maraming panang ito, kung ano dapat namin gawin sa mga nagdipan ng mga aral na hindi mo aral, Panginoon. Panginoon, palakasin mo aming kalooban na patuloy na paghawakan ng iyong salita, na ang iyong salita lamang ang aming paniniwalaan, ang iyong salita lamang ikaw lamang pag-iso sa katotohanan ng talagang buhay, na hindi kami makakapagod sa mga kundi sa pamamagitan mo. At ikaw ay ang may Panginoon, na ikaw na may isa. At sinabi ko pa, Panginoon, na nakakita sa iyo, nakakita na sa mga Panginoon. In Jesus' mighty name, walang masumpali, ikaw na, Panginoon, ang aming tunay na Diyos at Panginoon tagapagligtas. Panginoon, patuloy mo ingatan bakit sa amin, ilayo sa lahat ng buhay niyo sa nagkaramdaman ng pangalan, kapahamagaan, patuloy na magdalawang buhay sa buhay, siksik, hindi umaapaw at ang dami sa biyaya, hindi namin pagtatanong, ipapahagi namin sa pangangailangan ng iyong gawain, ng iyong mga manggagawa, sa pangangailangan ng aming iglesia, Panginoon, at sa mga pangangailangan. Panginoon, pagpanahin mo ang bawat isa. Panginoon, ingatan, ilayo sa lahat ng uri ng panganin. Samahan kami sa aming mga paglalakbay sa aming mga pumaroon. Ilayo kami sa lahat ng uri ng kasiraan, aguluhan, pagbubulo, pagdiniwara, at ilayo kami sa lahat ng uri ng kalugihan, panlilita at iskam. Panginoon, sa iyo po namin pinabalik ang pinakamatas na papulit pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo, ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Tanggapin ninyo ang hindi malirik na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng pagturo sa krus ng Kalbaryo. Tandaan ninyo ito sa inyong paghayo, saan man kayo pumaroon. Ang tungkulin ninyo na sundin ang pinag-uutos ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumanan ng langit at lupa, na gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat. At ngayon, sumainyo ang kanyang biyaya, pagpapala at kapayapaan ng puso't isipan mula ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magkamayan po tayo bilang mga kapatid sa